Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's ngayon po ay February 3, 2025. At meron po sinabi si Tatay Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa ating screen mga kababayan, sabi niya, we will win, believe me. Ayan po sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kumpiyansa itong si Tatay Digong na mananalo ang mga senatorial candidates ng PDP laban na kanyang ini-endorso. Yung mga kandidato ron ng PDP. Sino-sino ba yan? Ayan mga kababayan, official senatorial candidates of PDP laban. Yan po yung mga kandidato. Ayon sa kanya, ito raw ay magsisipanalo. Etong si Bongo, Kibuloy, De La Rosa, Marcoleta, Hinlo JB, Lambino Raul, Salvador Philip, at Jimmy Bondoc. Kumpiyansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisipanalo. Ito mga ito. Ayan mga kababayan, no? Pero may sinasabi siya, mananalo tayo, maniwala kayo. Hindi naman siguro lahat. Pero palulusutin natin. So ibig sabihin, hindi siya kumpiyansa na lahat papasok. Ito nga po nga sinabi natin. Pero sabi niya, we will win. So ako nagbuguluhan eh. Naguguluhan ako dun sa sinabi niya. Alam ko ba sinabi mo mananalo tayo? Tapos ngayon sasabihin mo hindi naman lahat. So hindi lahat dulusot. Kasi mga kababayan, kung titingnan po ninyo ang survey, ang pumapasok lang po sa survey, sa top 12, sa senatorial surveys, ay etong si Senator Bongo. Si Bongo lang mga kababayan na pumapasok eh. Si Kibuloy, wala, hindi nga pumapasok to sa sa top 15 eh. Alam ko, pababa to eh, nasa 22 eh, pababa. Sino pa ba? Si Marcoleta, nasa baba din. Itong Hinlo JB, Lambino, baka mas marami pang boto si Mark Gamboa dito eh. Hindi naman kilala ito mga ito eh. Di ba mas kilala pa si si Mark eh, di ba? Si Models of Manila. Paanong papasok yung mga yan? Si Philip Salvador, si Kaipe. Si raw to? Depektibo. Ayan mga kababayan, hindi rin pumapasok to eh. Lalo na si Jimmy Bondoc na ang gagawin ay kakantahan lang kayo. Diba? Let me be the one to break it and make excuses. So mga kababayan, eto pong mga kandidato ng PDP, wala po. Ito sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo sila. Hindi ko lang alam kung saan ang galing. Baka naman pinapalakas na lang ang loob ng kanyang mga kandidato. Pero base po kasi sa survey, wala. Tanging si Bongo lang talaga ang consistent na pumapasok sa top 12. Si Bato de la Rosa nga. Minsan pinipilit lang nung ng survey firm kasi alam po sa SWS pumasok siya eh. Pero sa iba't ibang mga legitimong mga survey firms hindi siya pumapasok eh. Number siya eh. 12, 13, 14, 15. Kaya mga kababayan, itong tanging si Bongo lang, ang mukhang may pag-asa, matagal pa naman ang eleksyon eh. Marami pang mangyayari at itong si Bongo, malamang ay pwedeng matanggal sa pwesto. Konti lang po kasi mga impormasyon na nagsasabi na dapat hindi iboto si Bongo at nakikita natin sa social media, isa ito sa may pinakamalaki na gastos dito sa kanyang pangangampanya. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung pa lang nung mga mahal na araw pa lang last year, nangangampanya na 'to, mga kababayan. Pero mo tinataha ko yung isang highway, makikita mo si Bongo ron kumakaway Ingat po sa biyahe. So matindi po ang talagang ang advertisement ni Bongo. Kaya naman talagang nandiyan siya. At saka isa pa, ito si Bongo tahimik lang, hindi katulad ni De La Rosa na talagang hayaga nga siya ay ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang senator para sa sarili niyang kapakanan at para dun sa kanyang mga kampi, sa kanyang partido. Hindi katulad ni Bongo, tahimik lang.
Kaya nagalit si Basti Duterte kay Bongo eh. 'Di ba doon sa kasagsagan ng kay OJC na sinasabi na ginigipit nila ang Davao, tahimik lang si Bongo noon eh. 'Di ba sabi nga ni Basti tinulungan ka namin. Tapos ngayon hindi ka namin naririnig. Siguro 'yun ang naging dahilan kaya medyo hindi nababawasan yung mga sumusuporta sa kanya kasi hindi siya nakikigulo at medyo yung kanyang paninindigan ay medyo gumigit-na-gitna. Pero alam naman natin na Duterte talaga ito eh. Pero dahil nga hindi siya katulad ni De La Rosa, ni Marco Beta, at ni Philip Salvador na ito talaga matindi si Philip Salvador. Sabi niya siya ay maglilingkod sa mga Duterte kapag nanalong senator, mga kababayan. Siya nakakita ng ganon. Ang sinasabi mo sa taong bayan kaya tumatakbo para maglingkod kay Duterte. Paano ka iboboto ng taong bayan? Iba pala yung layunin mo. Dapat kapag tatakbo kang senator, kinakailangan ang iyong layunin ay maglingkod sa taong bayan. Kaso maglilingkod daw siya kay Duterte. Sabi ko nga, mag-caregiver ka na lang kay Duterte kung gusto mo maglingkod kay Duterte. Ang kailangan ng taong bayan ay yung talagang mga senator na gagawa ng batas para po sa ikauunlad ng ating bansa at sa ikauunlad ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Ayun po yung gusto namin. Hindi yung puro sarili lang ang iniisip katulad nito ni Bato de la Rosa at ni Marcoleta. Mas lalo na to si Kibuloy. Ito matindi mga kababayan, nakapal na muka. Nakakulong na, may mga kaso ng alleged human trafficking, alleged rape, alleged child abuse. Tapos ang lakas ng loob, putik. Talagang tatakbo pa bilang senator. Kaya mga kababayan, eto napakalinaw. Paalala ko ulit sa ating mga kababayan, eto pong mga kandidatong ito, tingnan ninyo. Ano ba to? Anong gagawin nito sa bansa natin? Na ngayon pa lang, kitang-kita na natin kung ano ginagawa nila. Nagkakampi-kampihan sila. Hindi na po nila kinakampihan ang interest ng mamamayan. Interest na nakararami. Puro interest lang nila ang inaatupag nila. Tapos ngayon, eto, iboboto ba natin itong mga to? Ang sagot dyan, hindi po, mga kababayan. Hindi. Huwag natin bigyan ng pagkakataon itong mga to na mabalik sa pwesto kasi gagamitin lang nila ang kanilang pwesto para pagtakpan yung kanilang mga ginawang kalokohan o katarantaduhan. Kaya mga kababayan, itong sinasabi ni Duterte na sila'y mananalo, believe me, isang kalokohan po yan. Sa totoo lang. Dito may picture pa si Willie Revillame. Si Willie Revillame nga, hindi nga nagpa-endorso sa kanila Tumatakbo si Willie Revillame bilang independent. Kasi alam niya na palubog na ang mga Duterte. Kasi kung malakas ang mga Duterte, mga kababayan, di sana etong si Gwen Garcia, kakampi pa rin nila. Kaso humiwalay na sa PDP si Gwen Garcia Ito mga kababayan ang vote rich cities sa Pilipinas ay Cebu. Ilang milyon ang botante sa Cebu. Yan po nga mga botante sa Cebu, humiwalay na po yan kaysa mga Duterte. Makikita natin si Governor Gwen Garcia at ilang mga mayor sa Cebu sumusuportaw na po kay Pangulong Bongbong Marcos. So paano nyo nasabing kayo mananalo? Yung Cebu nawala na sa inyo. Cavite, second vote rich city sa Pilipinas. Sino may hawak? Si Marcos pa rin. Ilang milyon na yan? Sabihin na natin 6 na milyon na yan. Tapos sasabihin nyo, we will win? Malabo pa sa sabaw ng pusit mga kababayan na mananalo itong mga kandidato ni Duterte. Wala na pong suporta sa kanila. Sa totoo lang, pababa na po. Itong PDP, padapa nga di ba? Kaya nga PDP, padapa Wala na po. Talagang bumubulusok sila pabagsak. Kaya mga kababayan, itong sinasabi siguro pampalakas loob lang ito na sila'y mananalo. Hindi po sila mananalo, sa totoo lang. Si Bongo nga, pwede nga na, na matanggal pa dyan kasi maraming mas magagaling na mga kandidato. Kaya kung titingnan mo talaga ang mga datos, mga kababayan, sa survey pa lang, talagang wala na silang panalo. Subukan mo mag-survey sa Cebu. Tingnan mo, sino sinusuportahan nila. Malamang administration slate. Ilang milyon
ang nawala sa kanila nung humiwalay si Gwen Garcia diyan sa PDP. Malaki po ang nawala sa kanila at ang Cavite. Dahil nga itong mga Remulla ay nandyan po sa sa administration. Si Bong Revilla, mga Revilla nasa administration, sila lang naman may hawak sa Cavite. So malamang walang suporta ang mga Duterte dito sa Cavite. So meron mang konti-konti lang. Na siguro nasabi ni Tatay Digong, hindi naman siguro lahat. Sa akin mukhang hindi lulusot lahat Hindi lulusot lahat mga kababayan. Malabo pa. Si Bongo, ewan ko lang kinakailangan lang siguro natin paalalahanan natin mga kababayan ng mga pinaggagawa ni Senator Bongo. Kasi yung sinasabi niyang malasakit, ewan ko kung totoong malasakit, iba sabi pasakit daw idinulot ni Bongo. So, nasa sa inyo pa rin naman nasa inyo pa rin mga kamay ang kapalaran nito mga kandidato ni Duterte. Kung mailagay sila sa pwesto, kasalanan na natin yun. At huwag kayong magsisisi bandang huli. Lalong-lalo na, si Kibuloy. Sino ang tangang boboto kay Kibuloy? Na may kaso na, ang daming kaso, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa Amerika din. Tapos, kapal na mukha, tatakbo pang senator. Anong klaseng batas meron tayo? Ba't gano'n, Nakakulong. May kaso. Pero bakit hinayaan pa rin ang Comelec na tumakbo bilang isang senator? Kaya ewan ko, anong klaseng batas meron tayo? So, yan lang po mga kababayan ang update natin. Medyo nagpapalakas ng loob ang dating Pangulo. Naniniwala siya na mananalo ang kanilang grupo. Ayan. Itong kanilang mga senatorial candidates ng PDP laban. Pero para sa akin, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ang tanging nakikita ko rito na medyo may pag-asa lang ay si Bongo. Kaya sa susunod na ilang buwan, March, April, May, 3 buwan, mga kababayan, February, March, April, sa susunod na 3 buwan ng kampanya, talagang dito ay bardagula na at talagang gagastos ng malalaki itong mga ito para lang makilala. Pero gaya na sinabi ko sa inyo, kahit abutan kayo, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo, pambili rin ng bigas yan. Pero ang sundin ninyo ay ang mga puso ninyo kapag oras na ng botohan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.